pa dumating ang mga Kastila, ang kagubatan ay mahalagang bahagi ng pamumuhay ng ilang sinaunang pamayanan sa Pilipinas. Dito sila kumukuha ng pagkain, materyales at iba pang pangangailangan para mabuhay. Sa maraming bahagi ng kapuluan, ang pangangaso ay hindi lamang simpleng paghahanap ng pagkain, kundi bahagi ng araw-araw na pamumuhay at pakikiayon sa kalikasan. Ayon sa mga pag-aaral tungkol sa sinaunang pamayanan, gumagamit ang mga mangangaso noon ng pana, siba, tibong at kaalaman sa bakas ng hayop upang matagpuan ang kanilang hinahanap. Ngunit higit pa sa lakas ang kailangan sa pangangaso, mahalaga rito ang tiyaga, katahimikan, pagmamasid at malalim na pagkilala sa galaw ng kagubatan. Ang mga nahuhuling hayop ay hindi lamang pagkain. Maaari rin itong gamitin bilang balat, buto, kagamitan at materyales sa pang-araw-araw na buhay. Sa ilang pamayanan, ang pangangaso ay bahagi rin ng pagtutulungan ng komunidad. Ang pagkain mula sa kagubatan ay mahalaga sa pagpapanatili ng barangay at pamilya. Ipinapakita ng pangangaso kung gaano kahalaga ang kalikasan sa buhay ng sinaunang Pilipino. Ang kagubatan ay hindi lamang lugar ng pagkain. Bahagi rin ito ng kanilang kapaligiran, paniniwala at araw-araw na pamumuhay. Sa iba't ibang bahagi ng kapuluan, nagbabago rin ang paraan ng pangangaso depende sa hayop, klima, kagubatan at kaugalian ng pamayanan. Sa pag-aaral ng pangangaso sa sinaunang Pilipinas, mas nauunawaan natin kung paano nakibagay ang mga pamayanan noon sa kanilang kapaligiran upang mabuhay. Hindi man pare-pareho ang paraan ng pangangaso sa buong kapuluan, ipinapakita nito ang malalim na kaalaman ng ating mga ninuno sa kagubatan, hayop, panahon at kalikasan. At sa likod ng bawat pana, sibat at bakas sa kagubatan, makikita natin ang isang lipunang marunong mamuhay kasabay ng kanilang paligid.